Sa video ito, pag-usapan po natin ano po ba ang IRA or yung NTA, yung Internal Revenue Allotment or yung National Tax Allotment. Hello partners, magandang araw. So welcome ulit sa ating bagong video. So pag-usapan po natin, saan po ba nanggagaling yung NTA ng ating mga barangay. So konting idea lang po ito, baka sakali po gusto nyong magkaroon ng idea kung paano o saan nanggagaling yung allotment mo na binibigay sa bawat barangay natin. So dito may mga tinake note po ako, no? So Internal Revenue Allotment, ito po yung dating tawag. Kung tutusin, ito po yung National Internal Revenue Taxes na nakokolekta ng ating BIR, no? So yan po yung tinatawag na NIRT. So dito po kinukuha yung dating salitang IRA or Internal Revenue Allotment, which is ngayon ay National Tax Allotment po siya. So meron po siyang history, no? So dito po nakasaad sa Section 284 ng Local Government Code of 1991, ang Republic Act number 7160, na ang mga LGU ay dapat magkaroon ng 40% na share galing sa National Internal Revenue Taxes or NIRT. So, batay sa collection ng ikatlong fiscal year bago ang kasalukuyang fiscal year. So, ang ibig po sabihin nito, ito may example ako dito, no? 2020, 2021, 2022, and 2023. So, ngayon kung halimbawa tayo ay 2023, so ibig sabihin, kukuha ang magkakaroon ang mga local government units ng 40% na share sa internal revenue taxes noong 2020. Mga nakolekta noong 2020. So 3 years before doon sa kasalukuyan, no? So kung 2023 ngayon, yung paghahatian na mga revenue taxes ay noong 2020. So yun po ang ibig sabihin nun, na collection ng ikatlong fiscal year bago ang kasalukuyang fiscal year. So dapat daw po meron tayong 40%, no? Then yung 60% ay magiging share naman po ng national government. So yun po yung mga gagastusin ng national government para po sa lahat po ng mga budget ng national government. Pero nagkaroon po ng gayunman, ang Supreme Court in bank noong April 10, 2019 resolution nito sa kaso ni Congressman Hermelando Mandanas et al. Versus Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. et al. So ito po yung tinatawag na Mandanas-Garcia case, no? Ipinahayag bilang labag sa konstitusyon yung katagang internal revenue. So ibig sabihin, yung internal revenue rito na sinasabi ng gobyerno na magiging share ng local government ay hindi daw po siya nararapat, no? So unconstitutional po siya. So lumilitaw na sa mga kaukulang bahagi ng Republic Act number 760 at inuutusan ang mga kalihim ng pananalapi, budget at pamamahala ng mga komisyonado ng Internal Revenue and Customs at ang National Treasury na isama lahat ng koleksyon ng pambansang buwis sa computation base ng makatarungang bahagi ng LGU ayon sa ratio ng binibigay ng Local Government Code simula fiscal year 2022. So ang ibig sabihin po nito, doon po sa naging kaso ni Mandanas Garcia, no? Nagdesisyon po ang Supreme Court na dapat po hindi lang yung internal revenue ang pinagkukunan ng sharing ng LGU, no? Ng local government units. Dapat daw po buo lahat ng mga income na naiipon or nakukuha ng gobyerno ng BIR sa lahat ng mga revenue sa customs, basta lahat po ng pinagkukunan ng ating mga taxes dapat mapapasama doon sa sharing para sa ating mga LGU, no? So yun nga po ang nangyari simula sa fiscal year 2022
General Appropriations Act, no? Ang nomenclature kapalit ng katagang Internal Revenue Allotment or IRA ay dapat na maging National Tax Allotment. So doon po nagmula na ang IRA ay napalitan na po ng National Tax Allotment or NTA dahil nga po sa ang pinagkukunan na ng mga shares, ang sharing ng national government at ng mga LGUs ay yung kabuuan na po ng lahat ng revenue, national revenue, tax revenues, no, lahat-lahat na po. So nakasaad din po sa Section 18 and 286 ng Republic Act number 7160 at Articles 383 at 390 ng implementing rules and regulation nito na ang share ng LGU ay otomatikong direktang ilalabas na sa treasurer ng probinsya, lungsod, munisipalidad o barangay nang hindi na kailangan ng karagdagang aksyon. So ang ibig sabihin po nito, lahat po ng mga nakaalat or mga share ng bawat probinsya, lungsod, munisipalidad o mga barangay ay dapat po ibigay sa kanila nang wala nang kailangang mga aplikasyon, wala nang kailangang mga documentation. Automatic po, once na dumating ang isang fiscal year, automatic nakadeposit na po dapat yan sa kanilang mga treasury, no? Sa municipal, sa city, sa barangay. So, dapat direkta na po siya. Na ang IRA or NTA ay tinuturing na automatikong naangkop at ang hinaharap na local na pamahalaan na magbahagi sa mga pambansang buwis ay automatikong naangkop. So, yun. Tama nga po, no? So, lahat po ng nakukolektang tax sa iba't ibang pamamaraan sa lahat ng tax na nakukolekta ng BIR ay dapat po magkaroon po ng share ang national or ang local government. Okay? So, paano naman po yung computation? So, bigyan na rin po natin ng konting idea kung paano po yung computation o formula. So, alinsunod sa Section 285 ng parehong batas, ang bahagi ng mga LGU sa NTA ay ilalaan sa sumusunod na paraan. Ganito po yung pinaka-sharing, no? Sa province, meron pong 20%. Ang cities, meron pong 20%. Municipalities, medyo malaki, 34%. At sa barangays po ay 20%. No? So, ito po, medyo complicated po ang computation nito. So, pupunta po tayo mamaya doon sa pang-barangay lang po, yung para po sa atin, para mas maintindihan po natin ng maayos. Ang pamahagi ng mga share ng mga individual sa lalawigan, lungsod at munisipalidad ay ginawa batay sa mga sumusunod na formula. So, yung sharing naman po sa province, cities, municipalities ay meron din pong pinagbabasihan, no? So una po dito yung population, 50% po 'yan. Land area, kung mas malaki po yung area ng iyong lugar, ng iyong bayan, ng iyong munisipyo. So 25% po ang paghati-hatian diyan. Then mayroon pong 25% na equal sharing, no? So lahat ng probinsya, lahat ng munisipyo, lahat ng city, meron matatanggap na equal sharing. So dito lang ibabase sa population. Kung mas malaki population mo, meron kang mas malaking makukuha. Same kung malaki ang land area, mas malaki din ang makukuha mong share dito sa mga city, municipality, and province. No? Ang bahagi ng bawat barangay ay computed tulad ng mga sumunod. Ito naman po sa barangay. So dito na po tayo. Ang sabi po dito para sa barangay, otomatikong merong 80,000 na matatanggap para doon sa lahat ng barangay na may populasyon na hindi kukulang sa 100. So ibig sabihin, halimbawa ikaw ay nasa isang munisipyo or nasa isang city. Kung ikaw ay isang barangay na merong 100 population or higit, automatic meron ka na kaagad matatanggap na 80,000, no? So tingnan po natin. Then, ang balanse ay inilalaan tulad sa mga sumusunod. So, kapag natanggal na yung 80,000 sa magkakaroon na ng 80,000 bawat barangay. So, yung matitira doon ay paghahati-hatiin batay sa, number 1, population. So, dito po sa population, 60% po yan. Dito sa equal sharing, meron pong 40% na paghahati-hatian ang bawat barangay. So ngayon, ilalagyan natin siya ng example para mas malinaw, mas madaling maintindihan. No, halimbawa,
ikaw ay nasa isang municipality. So, ibig sabihin kapag municipality, nasa province po yan. Kapag nasa city, ikaw ay nasa city, nasa katulad ng Metro Manila, no? So, for example, nasa municipality na lang po tayo. Then, kunwari mayroon kayong 20 barangays sa isang municipality. Ang inyong municipality ay nagkaroon ng national tax allotment, nagkaroon ng NTA na 100 million halimbawa, 100 million. So ang magiging porsyento po dyan ng barangay ay 20%. So malinaw po yan. Kapag ikaw po ay nasa municipality or nasa city, 20% po ng iyong national tax allotment ay mapupunta po yan sa barangay. Then, so sa 100 million, no, yung 20% po niyan, kung i-multiply po natin sa 20%, magiging 20 million po yan. So, ibig sabihin yung 20 million, yan po yung paghahati-hatian ng 20 na barangays. Halimbawa lang po, no, kung meron kayong 20 barangays sa isang munisipyo, so paghahati-hatian yon. Kung tutuusin, yung 20 million, hati-hatiin mo sa 20 na barangay, tigi 1 million po sana yan, no? Pero sabi nga po dito, ang sharing po ay ibabase sa population at saka itong sa population is 60% at yung sa equal sharing is 40%. So, ibig sabihin, kung meron tayong 20 million para sa 20 na barangays, unang-una, ang sabi nga dito, mayroon ka agad 80% ang bawat barangay na may populasyon na mahigit 100. So, halimbawa, 20 barangays, bibigyan ng tig 80,000 kasi lahat sila ay mayroong mga mahigit 100 na population. So, ibig sabihin yung 20 barangays times 80,000, sa 20 million nabawasan na siya ng 1,600,000. So, nasusundan po ba yan? So, ibig sabihin yung ating 20 million, babawasan mo ng 1,600,000, yun nga yung unang binigay natin na tigi 80,000 sa bawat barangay. So, meron natitirang 18,400,000. Okay? So, dito na natin ngayon pagbabasihan yung tinatawag na 60% para sa population at 40% para sa equal sharing. Kung kukunin natin yung 60% sa 18,400,000, ito po yan, 60% ng 18,400,000 times 60%, ibig sabihin ang halaga na 11,040,000, yun po yung paghahati-hatian base or base sa population. So, kukumpitin po ang population ng bawat barangay. Kung sino mas maraming tao, sino mas maraming population, mas malaki po makukuha niya. Kung iba ay konti lang ang population, mas konti rin ang makukuha niya. Kung saan, dito naman po sa 40%, no, may natitira tayo dito kung ang 18,400,000 babawasan ng 11,040,000, ang matitira na lang po dyan ay 7,360,000. So ito naman po yung paghahati-hatian using yung 40% na equal sharing. No. So kung i-divide po natin ito sa 20 na barangays, equal sharing po. So ibig sabihin pantay-pantay po yan sa 20 na mga barangay na barangay, no? So lumalabas po na ang equal sharing for each barangay is 7,360,000 divided by 20 is 368,000. No, ito po. So kung meron na tayong nakuha, kunyari ang isang barangay, no, may nakuha ng 80,000, nadagdagan ng another 368,000 dahil po dun sa equal sharing, plus kung magkano po makukuha niya dito sa 60% share based on the population. So ibig sabihin, kung halimbawa ikaw isang particular barangay, nakakuha ka na ng 80,000, may 368,000. Then for example dito sa based on population, nakakuha ka na ng 600,000. So ibig sabihin ang iyong NTA, ito po, 1,048,000. Yun po yung example natin. So ang isang barangay, kung mayroong 20 million ang share galing sa ating munisipyo, ang isang barangay ay pwedeng magkaroon ng 1,048,000 na national tax allotment. So, malinaw po yan yung computation po natin, no? So, kung ikaw naman po ay hindi mo na kailangan mag-compute or itanong pa kung magkanong NTA ng munisipyo o NTA ng city,
pupunta lang po tayo sa ating municipal accounting or city accounting office. Doon lang po natin itatanong kung magkano po ang national tax allotment ng ating barangay. Yun po yung pinakasimpleng paraan kung gusto po natin malaman kung magkano po yung ating NTA para sa isang particular na taon, no? So pinakita ko lang po ito para may idea po tayo paano po ba nabubuo yung NTA ng bawat munisipyo, city, province at ng barangay. So partner, sana po naintindihan nyo yung paliwanag. Sana hindi magulo, no? So maraming salamat po and God bless po sa atin lahat.